Kumusta po kayong lahat? Umaasa po na ang inyong buhay patuloy na pinagpapala at patuloy na pinagbubuti ng ating matapat na Diyos. Maraming pong salamat muli sa inyong pakikipag-aralan ng salita ng Diyos at ngayon po ay pag-uusapan natin ang isang bagay na may kaugnayan sa ating kaligtasan. Gayunpaman ay sinasabi na mayroon nga ba tayong katiyakan kung tayo hahatulan ayon sa ating mga gawa? Marami po sa atin ang naunawaan na ang katotohanan na ang kaligtasan ay kaloob ng Diyos. Ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng awa, kahabagan ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. At hindi tayo hahatulan sa pamamagitan ng ating mga gawa sapagkat hindi ang mabubuting gawa ang magiging batayan ng ating kaligtasan. Kung magkagayon, paano po natin ire-reconcile yung katotohanan na sinabi din po sa atin ng Biblia na tayong lahat ay haharap sa hukuman ng Diyos? Pag-usapan po natin ang isang tila man din katanungan ng marami sa atin o ng ilan marahil sa atin, saved by grace, but judged according to good works. Tayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, gayunpaman hahatulan tayo ayon sa mabubuting gawa. Does this mean that there is still no guarantee of salvation since all must stand before the judgment seat of God? Ganun po ba yun? Atin pong tingnan ng ilan sa mga banal na kasulatan, ilang mga talata sa Biblia na tila man din nagbibigay ng kontradiksyon sa tinatawag nating salvation by grace. But actually, there is no contradiction. But it seems to be a contradiction. Tingnan po natin. Roma 14:10-12. At ikaw, bakit mo hinahatulan ang iyong kapatid? O ikaw naman, bakit hinahamak mo ang iyong kapatid? Sapagkat tayong lahat ay tatayo sa harapan ng hukuman ng Diyos. Sapagkat nasusulat kung paanong buhay ako, sabi ng Panginoon, ang bawat tuhod ay luluhod sa akin at ang bawat tila ay magpupuri sa Diyos. Kaya't ang bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos ng kaniyang sarili. Sa English Standard Version po, sabi ganito, why do you pass judgment on your brother? Or you, why do you despise your brother? For we will all stand before the judgment seat of God. For it is written, as I live, says the Lord, every knee shall bow to me and every tongue shall confess to God. So then, each of us will give an account of himself to God. Kung tayo may katiyakan ng kaligtasan at kung ang batayan ng ating kaligtasan ay ang habag, ang awa, at ang ginawa ni Kristo sa krus, bakit kailangan pa tayong magbigay ng account? Why does each one give an account to God? Are there some apparent contradictions here? Meron po bang nagkokontrahan dito? O baka parehong tama, oo, naligtas tayo sa pamamagitan ng kahabagan ng Diyos at hindi tayo hahatulan ayon sa ating, hindi tayo maligtas ayon sa ating mga gawa, pero hahatulan pa rin tayo ayon sa ating mga gawa. Walang problema yun. Wala bang problema doon? Are they both correct? If they're both correct, how should we understand or reconcile na hindi ako hahatulan sa pamamagitan ng hindi ako maliligtas sa pamamagitan ng aking mga gawa, pero at the same time ay hahatulan ako ayon sa aking mga gawa. Meron pa pong ilang mga talata na nais nating basahin.
Sabi po ng ikalawang Korinto 5:G, sapagkat tayong lahat ay kailangang humarap sa hukuman ni Kristo, upang bawat isa ay tumanggap ng kabayaran sa mga bagay na ginawa niya sa pamamagitan ng katawan, maging mabuti o masama. Here's the words, humarap, kailangang humarap sa hukuman ni Kristo. Hindi po ba nakakapangamba yan? Hindi po ba nakakakilabot, na tayo haharap sa hukuman ni Kristo? Hindi ba nanganganib ang ating kaligtasan sapagkat hindi pa pala tayo siguradong-sigurado sa lahat ng ito, ng ating kaligtasan? As we, as Jesus followers, as the followers of Jesus, are we going to stand before the judgment seat of God? Tayo po ba talagang haharap sa hukuman na para bang hindi ko pa alam ang resulta, hindi ko pa alam ang mangyayari, hindi ko pa alam kung ako'y sasabihin na sa kanan o sa kaliwa, ligtas o mapapahamak. Tayo po bang mga mananampalataya ay mayroong dapat na na ikatakot at nasa kapanganiban pa tayo? Sapagkat baka kung tayo hatulan sa ating mga gawa, tayo'y walang katiyakan ng kaligtasan. Di po ba napakagandang katanungan? Sabi rin po ng Apokalipsis 20:12, at nakita ko ang mga patay, mga dakila at mga hamak na nakatayo sa harapan ng trono at binuksan ang mga aklat. Binuksan din ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay. At ang mga patay ay hinatulan ayon sa kanilang mga gawa, ayon sa nakatala sa mga aklat. Again, narito na naman po yung salitang ang mga patay ay hinatulan ayon sa kanilang mga gawa. Hindi ba hindi magiging basihan ng kaligtasan ng mga gawa? Bakit tayo hahatulan ayon sa ating mga gawa? I'm just laying down the foundation na may ganito pong mga kaisipan, meron pong ganitong katanungan at parang para sa iba'y parang may ganitong kontradiksyon na kanilang napapansin o napupuna. At ito nga po yung ating gustong i-address sa ating pag-uusap na ito, sa ating pagkukuwentuhan na ito, sa ating pag-aaral na ito. Sabi nga po sa English Standard Version, yung pong Revelation 20:12, and I saw the dead, great and small, standing before the throne, and books were opened. Then another book was opened, which is the book of life, and the dead were judged by what was written in the books according to what they had done. According to what they had done. Hinatulan ayon sa kanilang mga gawa. Tayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng biyaya, and the question some people ask, why are we going to be judged according to good works? Kung ang mabubuting gawa ay hindi batayan, kundi ebidensya ng kaligtasan, kundi resulta, bunga ng kaligtasan, bakit tayo hahatulan sa mabubuting gawa? Are we going to stand before the judgment seat of God afraid na baka we will not make it? Well, to be sure, mga kamag-aaral, tayo pong lahat ay tatayo sa harapan ng hukuman ng ating Diyos. Yes, I believe that all Jesus's followers will stand before the judgment seat of God. Meron po lamang isang paghatol. There's only one judgment day. At lahat po ng mga tao ay haharap sa hukuman ng Diyos. I don't know if if there is a line, but we will all stand before the judgment seat of God. Kung ito may linya, dalawang linya, hindi ko po alam. But to be sure,
And one thing is sure, we will all stand before the judgment seat of God. Mga mananampalataya at hindi mananampalataya, we will all stand before the judgment seat of God. Jesus' followers should not be afraid. However, hindi tayo dapat matakot. Hindi tayo dapat matakot to stand before the judgment seat of God. And I will explain why. If we have an assurance of salvation, kung meron po tayong katiyakan ng kaligtasan, hindi tayo nararapat magkaroon ng pangamba sa ating pagharap sa hukuman ng Diyos. Kahit sinabi ng Biblia na tayo hahatulan sa ating mga gawa na ating pong ipapaliwanag maya-maya, hindi tayo dapat matakot doon sa mga salita na tayo haharap sa hukuman ng Diyos. Na tayo hahatulan sa ating mga gawa. Na baka hindi tayo, we might not be able to make it to heaven, to get to heaven. Hindi po dapat. There is hope in Christ Jesus. Let me explain. Yung pong ginamit ni Apostol Pablo na salita, doon po sa Romans chapter 14, the word the Apostle Paul used is beimati, na ang isa rin pong ibig sabihin na ang isa pa rin pong salita ay beimato sa 2 Corinthians 5:10. Okay, so beimati sa Romans 14:10, beimatos doon po sa 2 Corinthians 5:10, mahalaga po ito. At ang pinaka root word po ng beimati at beimatos, yung pong ginamit doon sa Romans 14:10 at doon sa 2 Corinthians 5:10, yung hukuman, yung ay bema, bema. Now, kapag ating pong hinukay yung salitang bema, the Apostle Paul uses an athletic picture or analogy concerning the word bema. Gumamit po siya ng isang athletic na paglalarawan nang gusto niyang ipakahulugan ng judgment, ng paghatol. Okay? So, yung pong ibig sabihin, athletic picture. Now, ano pong ibig sabihin natin dito? Kagaya po sa Olympics, sa mga paligsahan, sa maybe sa running or sa ano pa mang pong mga laro sa Olympics. Kalimitan po sa Olympics, they call the first top 3 winners. Sa maraming naglaban, kung 10 man o 12, kung sino man po yung tatlong nagwagi, yun po'y tinatawag sa entablado, the first top 3 winners, and they are being asked to step on a small platform upang mabigyan sila ng parangal at ma-recognize sila sa kanilang husayan bilang mga nagwagi. The judge, yung pong hukom, yung pong humahatol, at there are board of judges. The judge or the board of judges will ask them to step into the category for which they belong. So may tatlong nanalo. At sila'y tatayo ayon sa kanilang kategorya kung saan sila nabibilang. For example, yung pong third place will stand on the lowest platform. Nakukuha niyo po yung picture. Yung pangatlo na nanalo, siya po yung nasa pinakamababang platform. Yung pong pangalawa ay he will stand on the middle platform or on the other platform na mas mataas ng kaunti doon sa pangatlo. So meron doon nasa kaliwa, meron doon nasa kanan, meron nasa ano yun, both sides, at yung pinakauna, pinakamahusay na nanalo doon sa laro na yon, maaring sa running or so ano pa man, siya po yung tatayo sa pinakamataas o sa pinakagitna, the highest platform. The highest platform.
Doon po siya tatayo. So, pinakamataas ang number one, medyo mataas yung pangalawa, pinakamababa yung pangatlo. But these three, yung tatlong yon, marahil sa 10 o 20 naglaban, these three are no doubt all winners. Lahat po sila ay mga nanalo, mga nagwagi. Sila po'y hinatulan batay sa pangatlo, pangalawa, o pinakauna na nagwagi. At yun po yung tinutukoy dito ni Apostol Pablo doon sa 14 Gs ng Roma at doon po sa ikalawang Korinto 5 Gs na Beimati, Beimatos, na ang root word po ay bema na meron nga pong athletic picture or image. Yun po yung ginamit ni Apostol Pablo doon sa salitang judgment seat. Hindi po ito para bang, naku, kakatulan ako, talo siguro ako, siguro impyerno ako, siguro langit ako. Well, of course, to those who did not accept Jesus Christ, Savior and Lord, alam po natin na meron talagang paghatol doon. Pero sa atin po na mga mananampalataya, kinakailangan maunawaan natin na tayo po ay may pag-asa, bagamat tayo hahatulan, ito po ay hindi dahilan sa kung tayo ay papunta sa kapahamakan o patungo sa langit. Hahatulan po tayo sapagkat meron lamang ibibigay ang Diyos sa atin kung bakit tayo hatulan. And I will explain that a little bit more. Ang akin pong sinasabi dito, mga kamag-aral, yung pong mga nanalo, yung pong mga na-judge na first place, second place, and third place, they simply differ on the category of rewards. Iba lamang yung kanilang mga naging premyo, pero lahat po sila'y panalo. Ang lahat po ng mga mananampalataya kay Kristo ay panalo. We will stand before God, but not to be judged whether we will go to heaven or hell. Maging maliwanag po yan. Romans chapter 8 verse 1 says, Jesus' followers are no longer condemned on account of our faith on our Savior Jesus Christ. Dahilan sa ating pananampalataya, hindi po tayo condemned. We have repented of our sins. We have confessed Jesus as Savior. We have been washed by the blood of Jesus in baptism. Ang sabi nga po ng 1 Peter 1:5, sabi po sa Tagalog ay ganito, na sa kapangyarihan ng Diyos ay iniingatan sa pamamagitan ng pananampalataya sa ikaliligtas na nahanda upang ihayag sa huling panahon. We are kept by the power of God through faith. The power of God is sustaining us as long as we have that faith through faith sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito po ang ating kaligtasan na mayroon tayo. Na hindi natin dapat pangambahan ang bema sapagkat that is an athletic picture Paul was describing para sa lahat ng mga mananampalataya. Plus the fact na yung pong 2 Corinthians chapter 5, when Paul was writing that, he was addressing and talking to the Christians, to the believers. Kaya makikita po niyo mga kamag-aral na hindi dapat nating ikatakot, ipangamba na sandali lamang, bakit ganito? Bakit ako haharap sa hukuman ng Diyos? Hindi kaya napapalagay ako sa panganib nito? Hindi kaya I will not be able to make it? The bema, the bematos there, beimati,
Hindi po ito parang hukuman na you're guilty or not guilty. Guilty or not guilty. Kasi yun po nasa isip natin. We are either guilty and therefore we are going to hell, or we are not guilty, then we'll go to heaven. Kasi yun nga po naisipan natin kapag nakikita natin yung salita at nababasa natin yung salitang hahatulan, haharap sa hukuman, habang nakakatakot at pangamba ang bagay na yan. So, tayo po ay we are kept by the power of God. We are guarded by the power of God through faith for a salvation ready to be revealed in the last time. Alam nyo, one reason we will stand before the judgment seat of God is to determine our rewards. Yun po ang dahilan. Isang dahilan kung bakit tayo haharap sa hukuman ng Diyos, sa judgment seat of God, sa Bema, is maunawa natin, malaman natin, at marinig natin ang ating rewards mula sa ating Panginoon Diyos. Meron po bang rewards? Actually, pag-uusapan po natin ito sa mga susunod na pag-aaral natin sapagkat nabanggit natin itong rewards. Meron nga bang degree of rewards? Bukod sa ay papasok sa langit, bukod sa makikita natin ang ating tagapagligtas, bukod sa katotohanang tayo papasok sa langit because of the salvation that we have in Christ Jesus, meron nga ba tayong rewards? And I will be discussing this in the days to come. At sapat po na sabihin ko sa inyo na sinabi po ng unang Korinto 3:11 hanggang 15 ang mga ganitong mga panalita. And we will talk about this a little bit more in the nearest future. Ang sabi po dito, let me read it to you. For no one can lay a foundation other than which is laid, which is Christ, Jesus Christ. Now, if anyone builds on the foundation with gold, silver, precious stones, wood, hay, straw, each one's work will become manifest, for the day will disclose it, because it will be revealed by fire, and the fire will test what sort of work each one has done. If the work that anyone has built on the foundation survives, he will receive a reward. Tingnan po niyo yun. He will receive a reward kung mag-survive yung kanyang mga ginawa, yung kanyang mga paglilingkod. Verse 15, if anyone's work is burned up, masunog, he will suffer loss, though he himself will be saved, but only as through fire. So meron po talagang rewards, and this is the reason why we will stand before the judgment seat of God. That is to determine our rewards. In addition to rewards, it will be revealed to us the motives by which we serve and help build the kingdom of God. Yun po yung sinabi sa verse 11, na kung saan ang Diyos ang siyang arkitekto. Ano bang uri ng gamit ang ginamit mo sa pagtatayo ng kaharian ng Diyos as you participate in the building up the kingdom of God? Anong klase ng material ang ginamit mo? Ito ba'y madaling masunog sapagkat ikaw ay gumawa ng may mababaw o may maling motibo? Ito ba ay wood, hay, or straw? Or ito ay gold, silver, or precious stones? It will be revealed to us on that day. Pero tandaan po ninyo, ito pong reward na ito ay hindi magiging basehan ng kaligtasan kasi sinabi po ng verse 15 sa chapter 3 ng 1 Corinthians, he will suffer loss though he himself will be saved. Mawawala yung sinabi doon sa verse 14, maaaring mawala yung you will not receive a reward. He will suffer loss kasi wala kang reward though he himself will be saved. So, ito po, please note that it is not the salvation that suffers here. Hindi po ang kaligtasan ang nalalagay sa panganib sa verse 15.
rather the rewards, yung premyo, yung gantimpala for the builder who did not pass the test of fire kasi gumamit siya ng wood, hay, straw, ay tesis siya sa'tin sa ating mga ginawa, kung anong ating ginamit na materyales, kung anong klase ng motibo ng iyong paglilingkod. Baka gusto mo lang maitaas ang iyong sarili, baka gusto mo lamang, magkaroon ng anumang bagay na wala ka, na gusto mong mapa kaya naglilingkod ka. Our deeds, our service will be tested at makikita doon kung hindi ka naman pala talaga gumawa na may katapatan. Ibig sabihin kung hindi ka gumawa ng may katapatan, well, sabi nga po doon sa verse 15, he will suffer loss though he himself will be saved. Mawawala ang reward mo. Mawawala ang iyong gantimpala. So please note, we are not saved by grace through faith plus good works. We are not. Hindi po yon mga kamag-aaral. We are not saved by grace through faith plus good works. Pinag-usapan na po natin yan paulit-ulit sa nakaraan. We need to understand, and what we need to understand is this: we are saved by grace through faith, and the faith that saves is the faith that works. Iba po yung we are saved by grace through faith plus good works. Iba po yun. Doon sa we are saved by grace through faith, and the faith that saves is the faith that works. Ang isang pananampalatayang nagliligtas sa isang pananampalatayang gumagawa. Hindi po natin sinasabing ang pananampalatayang nagliligtas ay may pananampalataya at gumagawa. Hindi po, pananampalatayang gumagawa. Pananampalatayang gumagawa. Yung pananampalatayang may pinakikitang pagbubunga. Pagbubunga na ang ating sinasabi, Panginoon, kaya ko ginagawa ito kasi mahal kita. Panginoon, kaya ko ginagawa ang isang bagay sapagkat nais kitang maparangalan, nais kitang mabigyan ng kapurihan. Hindi ko ito ginagawa para maligtas, kundi ang sinasabi natin sa Panginoon, Lord, ginagawa ko ito kasi mahal kita. Kasi iniligtas mo ako, kasi binigyan mo ako ng buhay na walang hanggan. At bilang bunga ng aking pagmamahal sa iyo, ipinakikita ko sa iyo ang aking mabubuting gawa. Kaya nga yun po yung tinatawag nating the faith that saves is the faith that work. At alam niyo, sinabi po sa atin, dito po sa chapter 5, verse 6 ng Galatians. For in Christ Jesus, neither circumcision nor uncircumcision counts for anything, but only faith working through love. Faith working through love. Yun po yung ating gustong ipakita sa ating buhay. Yun po ang ating gustong ipakita sa Panginoon. Lord, this is the faith that works, this is the faith working through love. Ang aking paggawa ay hindi para maligtas kundi kaya ako gumagawa ng mabubuting bagay is because I love you. Not to earn salvation, not to earn your favor, but because you have saved me, then here I am, Lord. You can use me, you can send me, and you can do whatever you want because I am your servant. Tell me what to do, and I will do it because you are my Lord. The purpose of judgment is not to determine whether we are saved or lost. Maigi po na pag-ulit-ulitin natin ito, lalo't higit sa mga mananampalataya. Of course, it is different doon po sa mga hindi mananampalataya, and that is not our topic today.
Para po sa mga mananampalataya, the purpose of judgment is not to determine whether we are saved or lost. Wala na po yun. Kaya tayo haharap sa hukuman ng Diyos so that we can determine, He can tell us the rewards na ating matatanggap. A person is determined to be saved or lost at the time of his death. Kailan nalalaman ng isang tao na siya ay may kaligtasan o walang kaligtasan? Bago pa lamang mamatay ang isang tao, alam na po niya at alam na ng Panginoon kung meron siyang kaligtasan, if he's going to heaven or hell because of his decision concerning Jesus Christ. Tinanggap mo ba si Kristo bilang tagapagligtas mo, tagapaglibre mo sa iyong kaparusaan o hindi? Kaya ang isang tao bago pa mamatay, alam na niya kung saan siya pupunta, depende kung anong ginawa niya sa pagpapasya na ginawa niya sa ating Panginoong Kristo. Whether he has Jesus as Savior and Lord of his life. Ito po ang sabi ng 1 John 5:11 and following. Whoever believes in the Son of God has the testimony in himself. Whoever does not believe God has made him a liar, because he has not believed in the testimony that God has borne concerning his Son. At and this is the testimony that God gave us eternal life, and this life is in his Son. Whoever has the Son has life. Whoever does not have the Son of God does not have life. Kaya meron na po tayong patotoo at ang maliwanag po ay ganito, kung sino man kung sino man kung sa kanya ay naroon ang anak, whoever has the Son has life. Whoever does not have the Son of God does not have life. Maliwanag na po ang ating kaligtasan na nakaangkla kay Hesukristo at sa pagliligtas ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi nga po ni Anthony Hoekema sa kanyang aklat, the failures and shortcomings of such believers therefore will enter into the picture on the day of judgment. But, and this is the important point, the sins and shortcomings of believers will be revealed in the judgment as forgiven sins, whose guilt has been totally covered by the blood of Jesus Christ. Therefore, as was said, believers have nothing to fear from the judgment, though the realization that they will have to give an account of everything they have done, said, and thought should be for them a constant incentive to diligent fighting against sin, consensuous Christian service, and consecrated living. Sabi po ni Anthony Hoekema, a great theologian, na ang ating mga kasalanan, ang ating mga pagkukulang bilang mga mananampalataya ay ihahayag sa araw ng paghukom bilang, ang sabi niya, bilang mga pinatawad na mga kasalanan, as forgiven sins. I like what he said. Hindi lamang to tell us our rewards, but it will be revealed to us. We will stand at parang sasabihin sa iyo, well, this is what really happened. This is what you have done. But these are all forgiven. Ito'y pinatawad. Bakit? Because your life, you have been forgiven. You have been covered by the blood of Jesus Christ. And therefore, ang sabi niya, ang mga mananampalataya walang dapat ikatakot. Bagamat ang judgment seat na yon ay kinakailangang maging constant incentive, maging pangganyak sa atin upang patuloy pa rin tayong lumaban at makipaglaban sa tukso at sa kasalanan upang tayo magkaroon ng masidhing pagnanais na makapaglingkod sa Diyos.
at makapagtalaga ng ating buhay sa Diyos. Hindi para matakot, kundi upang magpatuloy na masayang naglilingkod, nagmamahal sa Panginoon at sa Kanyang kaharian. Naglilingkod sa Kanyang kaharian. Apokalipsis 20:11-15. Ang sabi po dito, "At nakita ko ang isang malaking tronong puti at ang nakaupo roon. Ang lupa at ang langit ay tumakas sa kanyang harapan at walang natagpuang lugar para sa kanila. At nakita ko ang mga patay, mga dakila at mga hamak na nakatayo sa harapan ng trono at binuksan ang mga aklat. Binuksan din ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay, at ang mga patay ay hinatulan ayon sa kanilang mga gawa." Here comes the word again. Ang mga patay ay hinatulan ayon sa kanilang mga gawa, ayon sa nakatala sa mga aklat. At inuluwa ng dagat ang mga patay na nasa kanya at ibinigay ng kamatayan at ng Hades ang mga patay na nasa kanila at hinatulan ng bawat tao ayon sa kanilang mga gawa. Ang kamatayan at ng Hades ay tinapon sa lawa ng apoy. Ito ang ikalawang kamatayan, ang lawa ng apoy, at ang sinumang hindi natagpuang nakasulat sa aklat ng buhay ay itinapon sa lawa ng apoy. Mga kamag-aral, pansinin po ninyo na doon sa ating binasa sa Apokalipsis 20:11-15 ay meron pong dalawang uri ng aklat. Ang una po ay yung tinatawag na mga aklat at ang pangalawa po ay ang aklat ng buhay, books, plural, at the book of life, singular. At ang sabi po dito ay ang bawat tao ay hinatulan, ang bawat tao ayon sa kanilang mga gawa, ayon sa nakasulat sa aklat. Natagpo ang nakasulat sa aklat. Makikita po natin dito na may dalawang klase ng aklat. Okay? Please notice that on the judgment day, it says that the dead standing before the throne, and we are all standing on the throne, and I'm not quite sure if others will be able to see what the Lord will reveal to us. Hindi po maliwanag 'yon kung makikita ba sa video, mayroong mga gano'ng, assumption or speculation na makikita yung ating mga gawa, ire-reveal ng Diyos ang ating mga gawa. Meron din po nagsasabing hindi. But, we don't know. I mean, we don't know. But it says that according to what is written in the books, plural, according to what is written in the books. Ayon sa mga nakasulat sa aklat, sa mga aklat tayo hatulan. Dalawa pong interpretation doon po sa salitang the books, doon sa plural, mga aklat. Ang una pong interpretation dito kung ano yung mga aklat na yun, number one, it contains everything each human being has done from day one to the day he died. So ito daw po yung aklat. Ito yung aklat na anong ginawa mo minute per minute, every day, from day one ikaw ipanak hanggang ika'y mamatay. Yun daw po yung aklat, kaya maraming mga aklat. Sa haba ng buhay, iba't ibang mga ginawa, walang nakaligtas sa mata ng Diyos. Yun daw po yung nakalagay sa aklat. Ito po yung unang interpretation. It contains everything each human being, each person has done from day one to the day he died. At doon daw po tayo hatulan. Okay? Yun po yung unang interpretation. Pangalawa, ang paliwanag po doon ng iba sa the books is the books of the Bible. Yung 66 books, which are the standard by which we will all be judged. Ito ba ay iyong sinunod? Ito ba ay iyong ah, kinilala? So what did you do? How did you treat the the Bible? How did you
Acknowledge the truth of the scripture at dito raw po, ito daw po magiging batayan. Ito daw ang hahatol sa atin at dito tayo hatol ayon sa mga aklat. This means each one will be judged according to the manner we became obedient and how we humbly submitted to the instruction of the scriptures. Pero may isa pa pong aklat, yung pong singular, the Book of Life. Yung pong Book of Life ay naroon po yung listahan ng mga pangalan ng tumanggap sa ating Panginoong Hesukristo at tumanggap ng kanyang kapatawaran at hindi tumanggi sa kanyang paanyaya na siya'y tanggapin na tagapagligtas at tagasagip ng kanyang makasalanang buhay. Sila po yung lumapit kay Kristo at nagsabing, "Ako'y makasalanan, nangangailangan ako ng tagapagligtas." Bakit po natin ito pinag-uusapan? Bakit po natin sinasabi? Sapagkat meron nga pong dalawang binanggit na uri ng aklat sa Revelation 20:11 and 15. Ang tanong, alin po sa dalawang aklat ang magiging batayan? Yung kung halimbawa yung unang point of view, yung bang talaan ng ating mga ginawa from day one ay pinanganak tayo hanggang sa huli? O yung the book of life which is kung saan nakasulat ang ating mga pangalan. At yung hindi natagpuang nakasulat sa aklat ng buhay ay tinapon sa lawa ng apoy. Yung hindi nakasulat, ibig sabihin hindi ka tumanggap kay Kristo bilang tagapagligtas, itinapon sa apoy. Mga kapatid, purihin ang Diyos sapagkat hindi po tayo hatulan sa the books. Hindi po tayo hatulan sa mga aklat kung yaman po ay it contains everything that we did from day one ay pinanganak tayo hanggang sa tayo mamatay. Hindi po yun ang magiging batayan ng ating pagpasok sa langit o hindi pagpasok sa langit. Kundi ang magiging batayan ng ating kaligtasan ay kung tayo nakasulat sa aklat ng buhay, whether our name is written in the book of life. Is your name written there? Sabi nga po ng isang awit. Is your name written there? At yun ang magiging batayan. Eh bakit po tila man din binubuksan pa rin yung mga aklat? Bakit tila man din parang naroon pa rin at binubuksan pa rin at pinapakita pa rin sa atin? Ito po ang sabi sa atin at sabi po ni Jack Cottrell assume that the reason for all of this, bakit bubuksan pa et cetera, ang mga aklat, kung ito man po yung hahatulan tayo batay sa sinabi ng Biblia o sa ating pagsunod, bakit kinakailangan buksan pa yon? Bakit kinakailangan pang ungkatin ang mga bagay na yun? Jack Cottrell assumed the reason for all of this. At sabi niya ganito, on the judgment day, God wants us to have a clear and complete picture of our lives. Just for the very purpose of demonstrating to us that we do not deserve the heaven we are about to receive. Once we have been reminded of our sins in the first phase of the judgment, there will be no doubt in our minds that our salvation is all of grace. Sabi niya, alam ko kaya ipapakita sa atin ang ating mga ginawa, kung ito man ay m mga aklat na sinasabi, ito yung mga ginawa mo at para bang ipapaalala ng Diyos ang mga ginawa mo, ang mga bagay na hindi karapat-dapat, ang mga bagay na pangit na ginawa natin, ang mga bagay na pagrerebelde, paghihimagsik, ang mga bagay bagamat tinanggap mo si Kristo, ay ipapaalala ito sa iyo, hindi upang ikaw ay hatulan. Ito'y ilalantad sa iyo sa dakong huli upang ipaalala sa iyo sa araw ng paghuhukom na bagamat ika'y makasalanan sapagkat ikaw ay inako ng isang tagapagligtas at may nagbayad ng iyong kasalanan,
there will be no doubt in your mind and in my mind that our salvation, Lord, if it were not your grace, I'm hell-bound. Para ma-highlight ang biyaya ng Diyos, upang lumawak at ma-appreciate natin at makita natin, it is only and simply by the grace of God that we have been saved. May kaunti pa pong katanungan ng ilang tao patungkol dito. Ang sabi nila, sandali lamang. Hindi ba 'pag ako ay pinatawad na ng Diyos, ay sinabi rin niya na He will remember our sins no more? Bakit parang ipapakita pa rin sa atin, bakit sa Judgment Day parang bubuksan pa rin yung mga aklat ng mga bagay na ginawa ko? Bakit bakit kinakailangan pang lumutang ulit, mabuksan ang lahat ng mga ito? 'Di ba sabi ng Hebreo, God will remember our sins no more. Sabi po ng Hebreo 8:12, "Sapagkat ako'y magiging mahabagin sa kanilang mga kasamaan at ang kanilang mga kasalanan ay hindi ko na aalalahanin pa." Gayon din po sa Hebreo 10:17, sinabi rin niya, "At ang kanilang mga kasalanan at mga kasamaan ay hindi ko na aalalahanin pa." Anong ibig sabihin nito? Bakit parang makikita pa rin natin ang mga bagay sa, mga aklat, pero sinabi naman ng Hebreo 8:12 at saka 17, hindi ko naalalahanin ang mga ang kanilang mga kasama na hindi ko naalalahanin pa. Mabanggit ko lang po sa inyo mga kamag-aral na itong mga talatang ito sa aklat ng Hebreo speak of how wide and how long and how high and how deep is the love of Jesus Christ. Hindi po ito patungkol sa paghatol sa dakong huli, kundi ngayon, ngayon na ikaw ay mahal ng Diyos, ganito kanya kalawak kamahal, ganito kanya kalalim kamahal. When God forgives, and this is what the book of Hebrews na binasa natin, ito po yung sinasabi ng aklat ng Hebreo, when God forgives on account of our faith in Jesus Christ, He no longer holds sins against us. Yun ang ibig sabihin noon. Hindi na niya, hindi ka na niya susumbatan ayon sa iyong ginawang kasalanan. Yun pong ibig sabihin noon. Yun pong ibig sabihin ng hindi ko na aalahanin pa. Na para bang yung mga kapwa-tao natin na kapag nagkasala, bagamat nagpatawad na, ibabalik na naman sa iyo yung yung ginawa mo sa ginawa, mo sa kanya. Kahit 10 beses na kayong nagpatawaran, after pang-11, ibabalik na naman, ipapaalala naman sa iyo. No, this is not the same sa ating Diyos. When God forgives on account of our faith in Jesus Christ, He no longer holds sins against us. Hindi na. Hindi na niya muling uungkatin at magiging laban siya sa iyo patungkol sa kasalanan na yon na ipinatawad niya at hiningi mo ng kapatawaran. These verses that we read doon po sa aklat ng Hebreo 8:12, 17 ay nagsasabi po na we read that the sufficiency of the forgiveness of Christ, it speaks of the sufficiency of the forgiveness that Christ's sacrificial offering provides. Supisyente po. Yun ang ibig sabihin ng Hebreo. Na supisyente ang pagpapatawad ng Diyos. These verses that we read speak of the sufficiency of the forgiveness that Christ's sacrificial offering provides. Yun po yun. It simply assures us that when God forgives, we can be sure that we are totally forgiven, for Christ was sacrificed once to take away the sins of many people. Yan po ang sinabi ng Hebreo 9:28.
At gayon din naman si Kristo na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami. Sa ikalaway, pakikita na hiwalay sa kasalanan sa ikaliligtas ng mga nagsisipaghintay sa Kanya. Si Kristo inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami. The verses do not give a picture of what will happen exactly on the judgment day. The verses in the book of Hebrews is simply giving us a picture of what Jesus has done and the sufficiency of what He has done on the cross for us. Yun po ang ipinakikita ng Hebreo. And so to summarize, ang ating pong pinag-usapan ngayon ay ganito. Let me tell you some kind of summary. If salvation is by grace through faith in baptism for good works, why must we stand before the judgment seat of God? Bakit? Bakit tayo kinakailangan pa ring humarap sa hukuman ng Diyos? Answer, for God to give us our rewards. Tayo na nangaligtas sa pamagitan ng biyaya. Sa biyaya, sa pamagitan ng ating pananampalataya. At the time of baptism, upang tayo gumawa ng mabubuting gawa, tayo harap sa hukuman ng Diyos for God to give us our rewards. For God to give us our rewards. At maganda nga po yung sinabi din ni Anthony Hokoman na upang masabi sa atin yung mga forgiven sins natin. Ang sarap alalahanin na doon sa judgment seat ay ipapaalala sa atin ng ating mga kasalanan. Ito ang mga pinatawad na mga kasalanan ko sa iyo. Because on account of your faith sa ating Panginoong Kristo, sa aking bugtong na anak. So that's the reason why we will stand before the judgment seat of God. For God to give our rewards. Isa pa po, if we have assurance of salvation, why does each one give an account to God? Why are we going to be judged according to what we have done? Bakit tayo kakatulan ayon sa ating mga ginawa? Answer, because the faith that saves is the faith that works. Sabi ng Galatians 5:6, it is the faith working through love. Sapagkat hindi natin maipapakita ang ating pananampalataya at nakikita lamang ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng ating mga gawa. The faith that saves is the faith that works. That's why we're going to be judged according to what we have done. Because kung wala ka naman palang ginawa, ay baka naman talagang wala kang pananampalataya. Kung wala kang bunga, kung wala kang ebidensya, sandali lang, baka wala ka talagang pananampalataya. Kung hindi ka nakitaan ng mga bunga ng mabubuting gawa, sandali lang in the first place, eh baka talagang wala kang pananampalataya. So why are we going to be judged according to what we have done? Because the faith that saves is the faith that works. Sapagkat kung ikay talagang may mga mabubuting gawa at magandang iyong motibo sa paglilingkod, ibig sabihin, meron kang genuine faith. Because the faith that saves is the faith that works. And why will God show us our lives on the judgment day? Papakita ang ating buhay as written in the books of life. Bakit kinakailangan pang ipakita yon? Ang sagot po, to remind us that we don't deserve salvation. And our entrance to heaven is all by grace or by the finished work of Jesus on Calvary.
Ipapaalala yun, ipapakita ang ating mga gawa, maging ang hindi mabubuting gawa upang halos mapayuko ka sa harapan ng nuklukan ng Diyos at habang sinasabi sa iyo ang lahat ng mga bagay na iyong ginawa, ikaw ay hindi mo maunawaan ang kahihiyan at ang lahat ng mga bagay, pero ang sabi niya, dahilan sa iyong pananampalataya kay Jesucristo, you are kept by the power of God through faith, you will enter heaven simply because of the grace. At ang madadakila sa panahon na yon is the grace of God, the finished work of Jesus on Calvary. Hindi po ba napakaganda? Hindi po ba magandang balita? Hindi po ba it sets you free from all kinds of fear of the judgment throne, of the judgment seat of Christ? Maganda po nating maunawaan ang mga ganitong bagay upang ating mapalaya ang ating sarili sa salita ng Diyos na tila ba sa umpisa ay parang, oo nga ano, parang may kontradiksyon. Hindi ako hahatulan sa aking mga gawa, pero bakit ako o hindi hindi ang mabubuting gawa ang batayan ng kaligtasan, pero bakit ko hahatulan sa aking mga gawa? Naunawaan po natin ngayon at umaasa po ako na ito'y magpapalaya sa atin sa anumang pagkatakot at pag-aalinlangan sa kaligtasan na mayroon tayo kay Jesucristo. Muli po mga kamag-aral, maraming pong salamat sa inyo, sa inyong patuloy na matiyaga na pakikipag-aralan ng salita ng Diyos. We are trying our best here to explain the scripture, to explain what seemingly a contradiction, but actually there is no contradiction. We're trying to help people find their way back to Jesus Christ and to find that assurance of salvation, to seek that assurance of salvation anchored, nakaangkla kay Jesucristo. Nagpapasalamat po akong patuloy sa, hindi lamang po sa inyo kundi sa ating mga kasama dito sa Maniwala team na patuloy pong sumusuporta, tumutulong at nag-i-encourage at, kasama po natin gumagawa behind the scene upang magkaroon po tayo ng ganitong Maniwala online Bible study. Anumang oras po niyo ito pinakikinggan, anumang saan mang lugar niyo ito pinakikinggan, umaasa po ako na kayo'y nakikinabang. Ibinibigay po nating patuloy ang papuri sa Diyos. Hanggang sa muli po, Jonathan Aureliasa.